Latest ganap kay Miss Barbie Fortesa and David Licauco. Ano na nga ba ang mga kaganapan? At bakit nga ba tila ginagamit na naman ng kampo ni Mr. Jameson Blake si Miss? Bago tayo dumako sa ating proper topic for today's video, of course, pag-usapan po muna natin ang ilan sa mga naging comment po ninyo sa comment section patungkol po dun sa ating latest updates. Marami po kasing nagbigay ng kanilang mga opinion patungkol dun. So, unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Cherry Hell Pajarillo. Sabi niya, maigang ang hindi showing si David kung paano niya pahalagahan ang relasyon nila ni Barbie. At least may privacy sila at nakakatuwa naman yun. Ganon kaysa sa public niya ang relasyon tapos mabilis lang din mawala at matapos abang na lang tayo sa kanila. Sabi ni Mr. Anthony, love niya yan, alam ko kung sino, sabi niya. Sabi ni Miss Juliet Macato, hindian sila ng showy sa dalawa pero sa mga body language naman nila, alam na this, Barda forever always. Sabi ni Miss Mercy, mga bashers ayaw tigilan ng Barda. Siyempre, hindi sa lahat ng oras lagi magkasama ang Barda. And sabi ni Miss Julie, kung di man sila nagsama sa trend sa Sparkle, siguro nag-usap na silang dalawa. Kaya wag niya nang hanapin si David at di lang naman si David ang di pumunta sa event na yon. Wag nilang bigyan ng issue ang Barda. Thank you Miss Tareds, ingat po kayo palagi. God bless po. Barda forever, panatag at matatag. Ayan. So ito yung kanyang komento. Which is tama naman, di ba? Parang ang dami rin naman po mga artista na talagang hindi po din naglaan ng oras para po sa trend sa Sparkle. Kasi as far as I remember is ano naman yan, parang biglaan naman talaga yung event and marahil may mga other errands po sila na talagang kailangan po nilang attenan at naiintindihan po yun ng Sparkle dahil sila po yung sila po yung manager at alam nila kailangan magiging professional yung kanilang mga talents, no? Sa isa pang komento, sabi ni Miss Marilyn, umiiwas si David sa issue kaya minabuti niyang mag-umaten at I love you ni Barbie. Sabi ni Miss Milagros Jose, hayaan na lang po sila kung sila para sa isa't isa, darating din yun pa sila talaga. Support na lang po tayo at wag tayong magkonsumi sa Barda dahil di sila magkakasama sa ngayon. Paubayan na lang natin sa tadhana gumawa para sa Barda. Kung tutuusin nga po, isa din akong inip na sa Barda, kaya lang ayoko pong konsumihin ang sarili ko kasi sa kanila pag may balita ang Barda lang ako. Ayun, so hindi natin masyadong maintindihan yung mga huling letrang niya, no. So anyways, marami naman po talaga nakakamiss na kay Barbie at kay David Licauco kung ano ba yung mga ganap nila ngayon. Pero sa ngayon kasi talaga parang solo era projects pa rin talaga sila at may mga naglalabasan pong mga parang mga gagawin talaga sila. Sabi ni Miss, eto hindi ko mabasa yung pangalan niya kasi Chinese character or Korean character to. May practice si David sa basketball kaya wala doon. May laro November 28-29 at pili lang yung mga pinapuntang mga senior artist kasi introduction ng mga baguhan ng Sparkle artist yata yun. Daming wala sa event sa tulad nila Marian, Ding Dong, Dennis, which is true, diba? So kaya wag na tayo masyadong ma-stress doon. So anyways, ito na kahit po hindi natin nakikita or parang walang ganap ngayon si Barbie tsaka si David Licauco na magkasama is talaga nagte-trending at binabalikan po ng ilang mga Barda fans ang ilang mga kaganapan nila noon sa kanilang mga parang BTS po nila, yung mga videos, promotional videos nila. Kasi ito pong video na nakikita nyo sa screen, yan po ay BTS during the time na gumawa sila ng kanila pong commercial na Vitamilk kasi parehas po silang kinuha na na endorser. At naniniwala po ako na hindi po lulusawin at hindi po aalisin ang Barda sa sirkulasyon po ng love teams kasi ang dami po nilang mga endorsement together. Hindi lang po si David ang kinukuha kundi si Miss Barbie. Kung matatandaan ninyo pinakahuli yung Vivo phone, 'di ba? Unang kinuha po itong si David tapos sumunod po si Barbie Fortesa. Kaya naman yun po yung mga pinagsasamahan nilang proyekto at yung sinasabi po ng Sparkle at sinasabi naman po ni Barbie na gagawa sila ng pinakabago nilang project together. At hindi pa man po isinasa publiko, ang dami na po mga nega. Lalo na po yung isang nagbibigay ng updates patungkol nga kay Barbie at David na puro negative naman po yung nilalabas niyang news, no? Hindi natin alam kung kakampi ba siya, kung talagang pinagtatanggol niya ba ang Barda or gusto niya na talagang ma-dissolve ang Barda. So anyways, no, yun po yung ginagawa po kasi ng mga Barda para hindi po nila
hindi sila mainip, 'di ba? Binabalikan po nila yung mga dating mga updates, tapos pinapanood po nila, and then yung mga iba pong mga nagaganap sa kanila. Pero isa sa mga kinaiinisan ngayon ng Barda, dahil pagkatapos kasing maipalabas yung Kontrabida Academy, kung saan nagsama doon si Barbie tsaka si Mr. Jameson Blake, at pinag-isipan pa na magkarelasyon silang dalawa. Pagkatapos po ng mga ganap na yun, wala na pong naganap, wala na po tayong nakitang kahit ano pa man patungkol sa kanilang dalawa, which means talagang na-dissolve na din po yung kanilang yung rumors patungkol sa kanila. Pero here it is, marami pong mga showbiz online at showbiz na mga write-ups patungkol dito na dinadawit pa yung pangalan ni Barbie. Katulad nito ang title, Say Nyo Barbie at Dominic. Sue Ramirez madalas magkapasa dahil kay Jameson Blake. Si Barbie Fortesa po is na link dito kay Mr. Jameson Blake. Tapos si Sue Ramirez naman ay boyfriend si Mr. Dominic Roque. Ngayon sa title pa lang, syempre mapapaklik ka kasi nandun po si Barbie Fortesa nabanggit. So sinasabi tuloy ng mga nag-comment dito sa online news na ito na ginagamit yung pangalan ni Barbie para talagang i-connect sa pangalan ni Jameson. Ngayon, syempre kayo po, dahil hindi nyo po alam ang totoong kwento, is talagang mapapaklik po kayo dito, Ito tinatawag na clickbait Sabi dyan, sure na ako na hindi magpagseselosan ni na Barbie Fortesa at Dominic Roque, sina Sue Ramirez at Jameson Blake. Ito yung laman ng balita. Sure na ang marami na hanggang trabaho lang talaga ang pwedeng mamagitan kina Jameson Suha, na pagkatapos ng lahat ng taping kina Dominic at Barbie pa rin ang uwi nila. Anyway, nakakaramdam nga ng awa at pag-aalala si Jameson kay Sue, nakasama nga niya sa White Lies Beneath. Kasi naman, isang abusive husband ang karakter ni Sue, ang ginagampanan ni Jameson na si Anton. Kwento ni Jameson, mabilis daw magkapasa si Sue. I kinda feel bad for her. She get bruises easily. So sorry Sue, sabi ni Jameson. Ayon pa sa aktor, pagsubok daw talaga sa kanya ang role dahil kailangan daw talagang OA kung OA ang emosyon niya sa bawat eksena. Pero dito po sa article na ito, nabanggit lang si Barbie sa opening salvo. Pero all in all, ito po ay isang promotional write-ups patungkol dun sa kanilang bagong project na White Lies Beneath. Pero hindi naman talaga ganun kaingay sa publiko. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV and DarEds channel. God bless everyone!